So ito mga katoto, pagpasensyahan nyo na yung background do, dahil may mga sanga-sanga dyan. So ko lang i-introduce inyo mga katoto, dahil itong SkyDrive na 125 na to madalas nyo na rin makikita sa channel ko. Ito yung isa sa mga motor na trinabaho ko, okay? Yun yung nirestore ko. Pero I will also indicate the video. Kung hindi man ako makaka-copyright, ipapasok ko dito yung video na yun. Yung the day na nag-process ako nitong motor na to, na ginawa ko to. So nandito ako ngayon sa may pa Victoria, Laguna. Ayan, ito yung palaisdaan dito, the floating fishing restaurant, whatever. So let's take it for the roll. So ito yung dito, isdaan restaurant, or pala isdaan restaurant dito sa Laguna. So marami kayong makikita dito. Ayan dyan yun. Pero di na tayo papasok dyan kasi pag-uusapan lang natin itong motor na ito. Let's take it for the roll. Woo! Scooter gaming ya! So itong video na to ay wala lang. Gusto ko lang i-introduce sa inyo. Kahit siguro 10 minutes na video lang to, since wala lang, gusto ko lang. Kasi madalas nyo na rin makikita ang motor na ito sa aking channel. Itong Suzuki SkyDrive 125 carb na version 1, okay? Madalas nyo na makikita to, especially kapag tinatamad akong mag-clutch. Or kapag maulan. Actually kanina medyo maulan, pero awa ng Diyos, tumila yung ulan at gumanda yung panahon. So trolling lang tayo ng kaunti at itatry ko yung top speed. Kasi nagset ako ng fly balls na straight 14G or 14 grams. And yung overall mass or mass weight ng fly balls is 84 grams, okay? So ang stock po kasi nito na grams is 16G or 16 grams. So let's see kung magbabago ba yung take off or wala lang, observe lang natin. Kasi ang pangit talaga ng takbo nito dati, napaka-delay. Pero ngayon titignan natin kung magwa 100 plus or sisiw lang sa kanya kunin yung 100. Let's try it. Kasi usapang panggilid na lang din naman, may sumisikat na tayong personal, si Mr. Mickey Mazov, speed tuner. Sumisikat na yan ngayon, so hindi ko pa natatry yan, pero ewan ko lang. Kung meron man sa inyong nakapag-try na ng speed tuner, ayos, mabisa. Comment down below kung ano yung review nyo. Quick trolling lang tayo ngayon mga katoto. Testing lang natin yung capacity nito, kung papalag pa ba. Kasi matandang motor na talaga to So wala na akong gas, kaya magpapagas tayo dun sa dulo. So me what you got, Red? So since red itong motor na ito, perfect na perfect siya sa suot na jersey ko, no? So itong vlog na to, itong araw na to, suot ko na po yung J-Mac hybrid jersey na napakabisa, napaka-presko. At may safety feature. At papagasan tayo dito. By the way, dito tumirik yung Shogun ko dati nung tumukod yung makina. Share ko lang, no? Thank you. Ito tayo. Buti na lang gumanda yung panahon mga katoto. Kita nyo, maputik po. Let's take it for the roll. Mabisa yung Uno fuel mga katoto. Mura gasolina dyan. Yung 100 mo, full tank ka na dyan. Let's go. Try natin i-gauge to. Tapos mamaya ipapakita ko sa inyo or ikukwento ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko dito sa motor na to. Kung paano siya naging ganito ka normal ulit tignan. Woohoo! Namiss ko mag-automatic. Tamang piga-piga lang. So tatry natin kung yung 14 grams na straight ba mabisa sa motor na SkyDrive. Tignan natin na kung magpa-play siya ng 100 plus. So ngayon 100 na, ayan 100 plus na yan mga katoto. 100 na siya. Tignan natin kung come on Red. Ay, nabitin. So far, nag-110 na siya. So, okay na yun para sa akin. Since di naman gagamitin pang walwalan tong motor na to, okay na yung nag-110 siya. Pero sa ibang SkyDrive na carb, mga katoto,
Nagwa 120 plus pa yun, or even 130. Okay, 110, 110. Show me what you got, Red. 110 na mga katoto, 110, 110 na, 110. Ay, 50 awa naman oh. Uy, mabisa yung gumagawa dito ng daan ha. Oh, lawak na ng daan dito. Eh, baka hindi nyo pa alam mga katoto eh. Ito po yung araw-araw kong dinadaanan kapag ka napasok ako dati. Nung wala pang pandemic. Ay! Nung okay pa yung lahat, no? So nakakamiss lang, no, yung mga ganun. Babiyahe ka ng umaga, napakasariwa ng hangin dito, tapos napakalawak ng daan. Sana mas maging mabuti na yung 2021 sa atin. This is just a road vlog mga katoto. Huwag kayo masyado mag-expect ha. Pero kung gusto niyo ng kwentuhan, eh panoorin nyo tong video na to. So yung mga inayos ko sa motor na to is number 1, in-overhaul ko siya. Chinek ko lahat ng parts ng engine nya, also the wirings. Kasi sabi ko nga, natuto lang din ako ng pagmemekaniko sa sarili ko lang. Kasi yung kauna-unahan kong motor is automatic yun, Suzuki Next. So malaki yung background ko pagdating sa scooter. And then ngayon, ang ginagawa ko naman ngayon is nagre-restore na talaga ako. So marami na akong motor na nai-restore. Di ko lang may mga picture ako ng mga motor na yun, pero I will try my best para ipakita sa inyo. Kahit picture lang. May mga na-restore ko ng motor galing sa mga masalimuot na alaala nila. Ay, madami sasakyan, di natin may gauge dito. Dito ako nag-gauge minsan mga katoto, itong malapad na daan na to eh. So ayun, natuto lang din ako sa sarili ko. So ang mga inayos ko dito sa SkyDrive na to, unang-una in-overhaul ko. Next, chinek ko yung mga wirings and the electrical components. So yung mga component na dapat chinecheck mo para makita mo kung tama pa ba yung kuryente, hindi nagmamalfunction. Yun yung stator coil, yun yung rectifier, spark plugs, and so on and so forth, the CDI. And next thing na ginawa ko dito is just nilinis ko siya. Yung buong chassis na, papakita dyan sa picture. Yan, nilinis ko yan ang buong buo at parang bago ulit. Tapos inayos ko yung knuckle bearings, and then lahat ng kaha pininturahan namin. I'll do all the paint job. Katulong yung asawa ng pinsan ko. Siyempre, medyo natagalan kami sa pagpo-process nito. 1 linggo ko rin ata inayos to SkyDrive na to. At ngayon, kaya sabi ko makikita nyo na to kasi kakaparehistro ko lang nito. So mabisa at may lalabas na natin siya lagi. Madadala-dala ko na siya kung saan-saan. Actually talaga nirestore namin to, tapos na-delay lang yung rehistro. So ngayon, na-rehistro na siya kasi motor ng pinsan ko to. At wala lang, para lang makita siya sa vlog, para lang ma-feature din tong motor na to sa vlog na to. I got this vlog for you guys. After ng paint job, syempre chinek ko lahat ng mga kailangan paltan. So napaltan na namin yung iba. Naglagay din ako ng sealant sa gulong, which is very reliable pagdating sa mga nagbabiyahe ng mga malalayo, or even nagsi-city drive ka or nagdi-delivery guy ka or whatever. Mas magandang may tire sealant na yung gulong mo. Iwas hassle, di ba? Record ako. Okay. Tagal matapos na itong tulay na to So sa gas consumption naman, well, alam na natin ang SkyDrive 125 na version 1 medyo may kalakasan po talaga sa fuel consumption. But then may power naman siya at may purpose ang lahat ng motor kung bakit sila ginagawa. Okay, lahat ng designs, lahat ng power ratio, yung pagkakagawa ng motor may purpose yan kung bakit ganun ang itsura nan, kung bakit ganun yung power ratio nan, di ba? So ito kasi, kaya huwag kayong mag-expect masyado ng power. Para sa akin lang sa mga diaphragm type na carburetor or sa mga karburador na diaphragm type, huwag kayong masyado mag-expect ng power. Kasi pagka diaphragm type yung karburador ng motor mo, hindi talaga ganun kalakas yung ibibigay na power nan sa motor mo. Especially kasi nagli-limit yan Nagli-limit kasi yung diaphragm mga katoto. Unlike sa round slide na carburetor, yun talaga, then lalabas yung potential ng motor mo. Kung karburador yung motor mo syempre yung FI, ibang usapan na yan. Maraming minomodify sa FI na mga motor. Okay? So wala lang, share ko lang to sa inyo mga katoto. Dahil medyo na-miss ko magkwento sa inyo. At ang storya talaga nan yun, doon ako natuto mag-mekaniko. So I'm an attentive mechanic and technician. Nagagawa din po ako ng mga computers.
I'll do some computer repairs and build na rin sa ganun. Tapos yun. Siyempre, gusto ko lang i-introduce sa inyo at baka bago ka pa lang sa channel ko, mas maganda na rin na pinapanood mo yung mga gantong uri ng video ko kasi this is what I actually do sa mga classic videos ko or even the past videos I have. You can watch it, those videos na napaglipasan na ng panahon. I recommend you to watch it kasi wala lang, happy lang tayo, di ba? Just for entertainment. Yeah. So after nun, yung nare-restore ko kanina, sorry medyo napalayo yung topic ko. Balik na tayo dito sa SkyDrive na to. Inayos ko naman yung CVT nya. So marami akong pinaltan sa CVT. Number 1 is the clutch shoe. Grabe yung itsura ng clutch shoe nito kasi napabayaan ng may-ari dati to nung first owner. So napabayaan. Imbis na bonding yung kumakagat dun sa clutch bell, aba yung aluminum na yung kumakagat. Grabe. So inayos ko, pinaltan ko yung mga dapat paltan, nireplace ko na din yung flyballs. Sabi ko nga kanina, kaya tinetesting ko to ngayon kung okay na yung performance nya. I also replaced the CVT belt kasi yung belt nya malalay na, paputol na. At one thing lang na masasabi ko, mahal po talaga ang pyesa ng Suzuki, but there's more. Yung quality nila, yun, doon ka magtiwala. Tiwala ka sa Suzuki kasi ever since Suzuki user ako, so alam ko yung potential at quality ng items nila or spare parts nila or maging quality ng motor nila, mga katuto. Mas pag travel ng automatic, no, mas nakapagsalita ako na ayos pag automatic yung dala ko eh. Rev ka lang tapos preno eh, oh. Wala intindihin masyado eh. Unlike pag nagka-clutch ako eh, medyo napapraning minsan eh. So yun lang mga toto, at this is just gonna be a quickie vlog. Di ko alam kung ano pa masasabi ko dito, but ano pa man, I'll see you guys on the next episode. Tinapos agad. So ayun, sabi ko nga, kung may papasok man yung b-roll dito, kung di ako makaka-copyright doon dahil, well, sa Facebook ko lang naman pinost yung b-roll ko na yun, yung process days na nirestore ko ang motor na to. Kaya let's see. I think until the end of this video, okay, para mas maintindihan nyo tong content ko for today. At sa mga may mga lumang motor dyan, especially kung remarkable sa inyo ang motor na yan, kung luma man yan, kung sinauna man yan, i-restore nyo na lang, no, kaysa ibenta nyo. Sayang naman, di ba, kung yun yung pinakaunong motor mo, napakalaki talaga ng value nan sa'yo. Napakarami mong alaala dyan, syempre dyan ka nagsimula sa motor na yun eh. Si Deki Boy na nga lang, di ba, nirestore nyo yung Fino nya, ginastosan ng 200k. Pero wag naman yung ganyung kagastos. Ito, ang nagastos lang namin sa pag-restore nito is wala pang 10k. So yun lang yung budget na i-drop down ko sa inyo. Wala pang 10k yung nagastos namin dito para maging ganto. Medyo tinamaan lang yung flaring sa unahan, yung front cowling kasi bumangga sa pader eh. Nag-weld kasi, pero okay na siya, naayos ko na siya mga katoto, kaya nga tinetesting ko na siya ngayon eh. So yun lang mga katoto, at this is just a quickie vlog. I think this is far enough. You know, yun na ba yung bagong labas? So yun na mga katoto, magkita-kita tayo sa susunod na episode. So wala nang mapapala dito dahil traffic na at marami ng stoplight. So yun lang mga katoto, thank you guys for watching and I'll see you guys on the next one. Yeah? Kung nakikita nyo yung J-Mac hybrid jersey, mabisa kayo. At kung may J-Mac hybrid jersey ka na, mabisa ka talaga. Woo! Ay, go na daw, oh. Tara. Yun lang mga katoto. Babush! Yun lang mga katoto. Babush! For the 100 times.